So what's up mga kabrad, nandito na ako ngayon sa may warehouse namin sa Lazada. Ayan, ang aga ko guys, nakarating dito kanina. Aray ko, sakit naman ito, busog ako, late reaction. Nandito na ako ngayon guys, hinihintay ko lang yung mga parcel ko. 6:30 daw cut off, pero ang aga kong dumating, mga siguro 5:40 dumating na ako dito. 25 minutes kasi yung biyahe ko guys papunta dito sa warehouse namin, dito sa may Kaong Silang. Inaayos pa yung mga parcel sa loob. Ito guys, kumain muna ako dito sa may Parisan, dito sa may highway, yung bago pumasok ng hub namin dito sa Parisan. Guys, magsisimula na ako mag-deliver. So yun guys, tapos na ako dito sa isang phase dito sa may Kinariwan, Carmona Estate. Ayan guys, nandito ako nag-deliver. Tapos na ako dito guys. So 21 parcel lang naman. So malilipat ako sa kabilang phase, doon naman sa Cedar Village. Dadaan ako ng Cedar Village sa may Kulay. Guys, so guys, nandito na tayo sa kabilang phase, dito sa may phase 11 Carmona Estate din. Ayan, kakapasok na natin dito sa may security guard doon sa gate na yan. Mag-deliver na tayo dito sa bahay na to. Ayan, non-COD naman yan. Walang tao dito sa guys, dito sa isang customer, walang tao. Tatawagan natin, bayad pa naman yung parcel niya. Pero hindi ko pwedeng ilagay dito, gawa ng may aso. Baka sirain. Pahinga muna ako guys, alas 12 na eh. Alas na pa, 12:36 na. So kakain muna ako guys. Katatapos ko lang yung isang phase. So andito ako ngayon sa may phase 13 guys. Carmona Estate to, pero nakakasakop nito guys ay Binyan Laguna. Itong Binyan Laguna guys, yan. Ito rin kinakatayuan ko, Binyan na to. Kasi yung pagitan lang nila ng Carmona Estate guys ay yan, yung may creek dyan kasi, parang malit na ilog. Pagtawid kasi dyan is Barangay Lantic, Carmona, Cavite dyan. Yan yung Dabilan guys, Sugar Road dyan, Dabilan yan. So guys, kakain muna ako guys. May dala akong pagkain. Ito, tinapay lang pagkain ko ngayong tanghalian guys, kasi pag doon pa ako kumain sa labas, wala na, malayo na, sayang yung oras. Tara, kaya muna tayo. Kumain na ako. Ayan, paring Shopee, shout out. Yan, nagpahinga din. May second wave sila, kami wala na. Tangin ng lungkot eh. Pero maratrat pa naman ako. Putik na yan. Biglang pagbasa ko eh, second wave. Tignan ko nga rin sa akin, pamamaya may second wave tayo, yari. Sakit na ito, may second wave na, may third wave pa. Natatain na ako. Walang pumasok sa akin. Pumapaspas eh. Wala. Sana kunin ni AB. So yun guys, tapos na ako kumain. So dalawang tinapay lang kinain. Pag may natira pang isa para mamaya ito. Yun guys, pag nawala lang yung kutok ko, sisipat na naman ako. Kasi medyo madami pa to guys. Nasa 50 plus pa to. Kaya lang, kabilang phase naman na. Last phase ko na yun guys, phase 10. Last deliver ko na yung lugar na yun guys. So yun guys, rat muna ako. Baka kasi biglang umulan na naman, hirap mag-deliver pag naulan. Kawawa yung parcel namin guys. Siyempre kawawa din kami, talagang giginawin kami. Yun guys, update ko kayo mamaya pagkatapos ng deliver ko. So yun guys, kakatapos ko lang mag-deliver sa 121 parcel. So bumalik na ako dito kanina umaga, itong first rep ko dito. Kasi may binalikat akong customer dahil wala kanina. So kahit pa paano naman nakontak ko naman siya at nakapag-reply. Kaya nagpapabalik sa akin. So tapos naman ako kanina dun sa last drop ko, pinalikan ko na lang dito. So guys, pag may mga fail kayong parcel, lalo sa mga nag-order sa Lazada, iba-iba tumatawag sa inyo guys. Rider, ako, saan? Yung mga failed na parcel kong dala,
muna ako tumatawag. Pag di ko na contact, itatag as failed ko yun, na not reachable or di nagre-reply. Tapos may tatawag naman yon, opisina naman yun yung tinatawag namin yung validator. Pag na-validate na yung parcel nyo guys na failed, tatawag sa inyo, minsan paulit-ulit yun hanggang sa makontak kayo. Pag hindi pa rin makontak, failed pa rin nila yun. Ilalagay nila sa on demand, pero ilalagay nila yun na failed, na not reachable, not answering, gano'n. Kaya minsan may mga tumatawag sa inyo pa iba-iba. Pag hindi pa rin na-contact, hindi ka nag-reply guys, tapos hanggang maghapon wala kayong response sa rider kung anong status ng parcel ninyo, depende yun kung makakancel yung parcel ninyo o opisina na magka-cancel mismo. Ganun yun. Alin po sa dalawa doon, kung i-reschedule bukas o i-reschedule sa ibang araw, depende yun, nakadepende pa rin sa opisina kung anong gusto nilang ano doon, magiging last desisyon. So yun guys, tapos na ako, magre-remit na ako. Salamat guys sa panonood.